Palagay mo na ako 100 billion. Malaki-laki din pala. Kunwari lang yan, halimbawa 100 lang billion. po. Pero hindi mo iniisip yung magiging advantage sa mga negosyo yung kapag epekto naman binaba mo nun. ang presyo ng kuryente. Alam mo ba kung ilang ulit natataas ang ating economy? Sapagkat pagka nababa ang presyo ng kuryente, dadami ang magninegosyo. Yung manufacturing lang, Yun naman existing na negosyo dito, lalong makakapaggawa ng mas maraming baka mag-expand pa produkto. sila. Yung serbisyo, lalong Sa makatwid, dadami ang negosyo, tataas ang output ng negosyo, Pati trabaho. dadami ang trabaho, tataas ang income, dadami ang buwis. Maraming Tama. Anong malay mo, sabi ko, sa parang ito, ngayon lamang tayo talagang tataas ang GDP. Oo nga naman. Malay mo kapag ginawa natin ito, 10% ang growth ng GDP natin. Kahit kailan, hindi pa tayo umabot ng 9%. 8% hindi pa tayo umabot. Yes po. Pinakamataas panahon ni President Digong, 7%. 7%. Kaya paano kung gano'n ang argumento? Naisip nyo ba? Nakwento nyo ba? Na-simulate nyo ba? Oo nga naman. Kung gano'n ang mangyayari. Kasi ang mangyayari ron, bababa ang production cost. Ba, Magiging competitive tayo sa mga katabi nating bansa. yun naman ang nakalagay sa EPIRA. Hindi ba? Yes po. Sabi niya, transparent and reasonable price of electricity within a regime of fair and true competition. Yun ang sinasabi. Ayun. So that our products kanya will be competitive in the world market. Yun, opo. Nasa EPIRA.